Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paro, mag-angkat tulong sa ating pagsulong. Paglikha, pag-unawa na hiwaga. Minsan ang mahirap at seryoso, nakakatakot, nakakalito. Buti na lang may kasama pa tayo. Sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang pahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang patyaga matututo. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, matutunan naman. Kaya mo, sa pagsikat, isip na tiyaga, ikot matulas. Hi! Ako si Nicole. Hi! I'm Rania. Hi! I'm Evangeline. Hi! Ako si Danny. Mga bata, may makakasama kayo ngayon. Ha? Sino? Isa siyang TikTok superstar. Let us all welcome Lynn. Hi! Hello! Ako si Lynn. Wait lang. Ako may ako. Okay. Bye-bye. Let's say, ibang na lang. Ano? How about say, bahay ko? Alam ko yan. Ano yan? Parang malaro ang bahay. Kailangan mo yung apat naman nalaro. Sounds great! Tara! Let's play! Bahay kuko, kahit Jimmy, ang alangan doon. Uy, gusto ako mag-win! Sali ako! Bawal, kasi 4 lang ang kailangan. Ma, bakit man? Wala ka naman magagawa kasi 4 lang naman ang kailangan. Sali pa rin ako. Yan lang kasi ang limits. Ha? Anong limits? Teka! Tawagin muna natin si Kuya Maurice upang malaman natin ang limits. Mga bata, gusto niyo bang malaman kung ano ang limits? Opo! Ayan, tunghayan natin ang lesson sa Basic Calculus, ang limits. Lesson 11.1, ang limits. Mathematics, limits are defined as the value that the function approaches as it goes to a certain x value. Ganyan pala yan! Mga bata, tignan niyo ito. Saan? Ulaga! Hi mga bata! Ako nga pala si teacher ako at nandito ko ngayon upang turuan kayo paano mag-solve ng limits. May tatlo tayong paraan. Ito ang table of values, graphing, at theorems. Lesson 11.2, Table of Values and Graphing! Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng table of values. Pero bago tayo mag-isa, alamin muna natin kung ano ang formal description nito. A table of values is a chart or list that illustrates the relationship between the input and output values of a function or equation. It displays a particular value as inputs coupled with the associated outputs. This makes the behavior of the function for various inputs easier to see. Graph and limits. A function is said to have a limit if it has two-sided limit. A graph offers a visual means of figuring out a function's limit. When x approaches a, the graph branches will approach the same y-coordinate near of x, from both the left and the right if the function has a limit. Ayan! Ngayon alam na natin kung anong formal description nito, alamin naman natin ang mga parte nito at kung paano ito gamitin. Ang table of values ay may dalawang row. Ang dalawang row na ito ay may 7 columns. Ang nasa taas na row ay ang tinatawag nating x row. Oo, x row. Ang nasa baba naman ay ang f of x row. Uulitin ko, f of x row.
Upang malaman natin kung ano nga ba ang limit ng isang function, kailangan natin ilagay sa gitna ng x row ang value na ina-approach ng x. Tulad ng nasa example, ang value na ina-approach ng x ay number 2. Kaya ang number 2 ay ilalagay natin sa gitna ng x row. Kung ating titingnan, ang mga value nito ay ang 1.99, 1.999, 1.9999, at ang nasa kaliwa naman ay ang 2.0001, 2.001, at 2.01. Kung titingnan natin ng maigi, ay parang 0.1 lang naman ang agwat nito sa value na ina-approach ng x. Pagkatapos natin makuha ang mga value na ito, ay mag-uumpisa na tayo mag-substitute. Sa substitution, ay papalitan lang naman natin ang x na nasa function ng mga value na nakuha natin mula sa x row. Kung titingnan natin ang nasa example, ang 1.99 at ang iba pang values na nasa x row ay ipapalit natin sa x ng function. Ito ay magiging 1.99 plus 1 na magiging equal sa 2.99. Ang magiging answer nito ay ilalagay natin sa baba ng x row. Na kung makikita natin ay ang f of x row. Ang step na ito ay gagawin natin sa lahat ng values na nasa x row. Kaya magiging 1.99 plus 1, 1.999 plus 1, 2.0001 plus 1, 2.001 plus 1, at 2.01 plus 1. Ang magiging answer dito ay ilalagay natin sa f of x row. Pagkatapos natin mag-substitute at makuha ang answer dito, ay titingnan natin ang mga values na nasa f of x row. Kung titingnan natin ang value na nasa kaliwa at ang nasa kanan, ay makikita natin na iisa lang ang value na ina-approach nila sa gitna. At ito ang value na number 3. Kaya pwede natin sabihin na ang limit ng function na x plus 1 as x approaches to 2 ay 3. Ayan, dahil tapos na tayo sa table of values, dumako naman tayo sa graphing. Tawagin natin muli si Teacher Jacob. Sa graphing naman, ang titingnan lang natin ay ang graph, line of x, line of f of x, at value na ina-approach ng x. Kung titingnan natin ang example, ang value na ina-approach ng x ay 3. Kaya maglalagay tayo ng tuldok sa 3 ng line of x. Pagkatapos natin maglagay ng tuldok sa 3 ng line of x, ay gagawa tayo ng horizontal line mula dito papunta sa taas at sa baba. Kung makikita natin, ang ginawa nating horizontal line ay nagkaroon ng point of intersection mula sa graph. At dahil dito, ay gagawa tayo ng vertical line mula sa point of intersection hanggang sa right and left nito. Pagkatapos natin gumawa ng vertical line, ay titingnan natin kung ano nga bang value ng f of x mula sa f of x line ang nasagip ng vertical line. Kung titingnan natin sa example, ang nasagip ng vertical line ay ang value ng 6 mula sa f of x line. Kaya masasabi natin na ang limit of 2 of x as x approaches to 3 ay 6. Ayan, tapos na tayo sa graphing at table of values. Mamaya naman, matutunghayan natin kung paano nga ba isolve ang limits sa pamamagitan ng 8 theorems. Kaya naman, Magbabalik ang Matuklas! Bye-bye! Muling tumaas ang inflation rate nitong Pebrero 2024 primarya dahil sa bilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon ito sa pinakuling ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ang inflation rate ng 3.4% kumpara sa 2.8% na tinaas noong Enero. Noong Pebrero, umabot na ng 50.44 pesos ang presyo ng bigas kada kilo, kumpara sa 39.66 pesos noong Pebrero 2023.
Tumaas din ng 1.2% ang presyo ng mga transportasyon mula sa pagbaba ng 0.3 ng presyo noong Enero. Inaasahan ding tumaas pa ito sa mga susunod na taon. Muli, ako si Ella Oliveros, nagbabalita mula sa Archegos Patron. Continuous poverty perpetuates a cycle of deprivation, limiting individuals' opportunities and hindering societal progress. We must advocate comprehensive strategies that addresses underlying factors contributing to the continuous poverty, such as systematic inequalities, inadequate access to education and healthcare, a lack of economic opportunities. By advocating for policies that promotes equitable distribution of resources, social safety nets, and empowerment programs, we can work towards eradicating continuous poverty and creating a more and just, prosperous society for all. Welcome back to Maduglas! Ayan mga bata! Ngayon, pagtutuloyan natin ang mga paraan kung paano nga ma-solve ang limits. Para sa lesson na ito, let us all welcome ang isang professor mula sa University of the Philippines, Kuya or Professor Jacob! Hi, Kuya Jacob! Theorem number 1, the constant rule. If the problem is finding the limit of a constant as x approaches any number of a, the limit of a constant must be equal to itself. In constant rule, the limits of c as x approaches to a is equal to c. Narito ang mga example. The limits of 2 as x approaches to number 3 is equals to 2. The limits of 20 as x approaches to 5 is equal to 20. Ganyan lang kadali ang constant rule. Dumako naman tayo sa theorem number 2, the x rule. In finding the limit of x as x approaches to any number of a, the limit of x must be equal to the value of a. In identity rule, the limit of x as x approaches to a is equal to a. Narito ang mga halimbawa. The limits of x as x approaches to 4 is equal to 4. The limit of x as x approaches to 1 is equal to 1. Theorem number 3, the power rule. According to the power rule, if a function f of x is in the form of x raised to n, where n is real number, then its derivative f prime of x is given by the formula n times x raised to n minus 1. The power rule simplifies the process of finding derivatives, especially for the polynomial functions and the other function that contains the exponent of a real number. In power rule, the limit of the value mx plus b as x approaches to a is equal to ma plus b. For example, the limits of 4x plus 3 as x approaches to 5, isa-substitute lang natin ang 5 sa x. Kaya theorem number 4, the constant multiple rule. The derivative of a product of a constant with the function f of x is equal to the product of a constant with the derivative of the function. In other words, if we have a function g of x is equal to k f of x, where k is a constant, then the derivative of g of x is given by the g prime of x is equal to k f prime of x. The limit of close and open parentheses 4x plus 1 plus close and open parentheses x minus 2 as x approaches to 3 na magiging close open parentheses 4 times 3 plus 1 plus 3 minus 2 close open parentheses 12 plus 1 plus 1 na magiging 13 plus 1 naman at sa huli ay magiging 14. Theorem number 5, the sum and difference rule. The derivative of addition or subtraction of two numbers differentiable function f and g when added together result in a function that is also differentiable. The limit of 4x times x as x approaches to 1 ay magiging equal sa 4 times 1 times 1 na magiging 4 times 1
na magiging 4 sa huli. Theorem number 6, the product rule. The product rule is derived from the definition of derivative and is a fundamental rule in calculus. It is used to find the derivative of a product of two functions. Theorem number 7, the quotient rule. A quotient rule is stated as the ratio of the quantity of the denominator times the derivative of the numerator function minus the numerator times the derivative of the denominator function to the square of the denominator function. Katulad ng ating example, the limit of x plus 1 over x minus 2 as x approaches to 5 ay magiging 5 plus 1 over 5 minus 2 na magiging 6 over 3 na magiging 2 sa huli. And last but not the least, ang ating huling theorem, ang radical theorem na nagsasabi na pag naghahanap daw tayo ng limit ng isang n root ng isang function ay kukunin muna natin ang value ng function na to. At pagkatapos, doon natin kukunin ang n root nito. Katulad ng ating example, the cube root of 4x as x approaches to 2 ay magiging equal sa cube root of 4 times 2 na magiging cube root of 8 na magiging 2. Wow! Ang dami nating natutunan ngayon dahil kay Teacher Jacob! Thank you, Teacher Jacob! Buti na lang pumunta ako dito. Ngayon, alam na natin kung ano ang limits. Ano kaya ang lesson natin sa susunod na linggo? Kaya,